bullying, sinama ho natin kasama ang violent games, ito po ay makakalikha ho ng talagang nakakabahalang pag-iisip sa isang bata. At ito ay mga ganito hong bagay na dapat ho nating bigyan ng pansin kaagad. So muli ako po nagpapasalamat sa ating chairperson dahil po sa kanyang agarang pagdinig at nandito ho kami para tugunan itong problema na ito at kung kakailanganin po gumawa po ng mga batas at polisiya para hindi ho mabigyan ng masamang impluwensya ang ating mga kabataan. Maraming salamat, Chairperson. Maraming salamat din po, SP Sherwin. Ngayon man po, Senator Raffy, para sa inyong opening statement. Thank you. Thank you, Senator Riza. Good morning, everyone. Good morning, Senate President Win Gatchalian. First of all, I would like to thank this committee, especially its chair, Senator Risa Ontiveros, for calling this hearing to address such pressing concern. Padami na padami po ang karahasan na kinasasakutan natin mga kabataan. At para solusyonan ito, we have to look at the root of the problem. Ano ba talaga ang pinagmumulan ng mga problema kung saan nagkakaroon ng sakitan sa eskwelahan, maging sa labas ng eskwelahan na kung saan involved yung mga estudyante at mga menor de edad. Ang nakikita ko, number 1, bullying. Number 2, social media. Number 3, home environment. Number 4, impluensya ng barkada. Or number 5, all of the above. If we want lasting solutions, we cannot afford to examine just one piece of the puzzle. We must see the entire picture, the big picture. Sa totoo lang, madami nang nababalita ngayon ng mga ganitong pangyari. Noon pa man. Ang tagal ko na po sinasabi, in fact, sa mga previous hearings last year and early this year, during sa hearings sa DepEd, I already gave warning sa DepEd na dahil may mga insidente noon ng karahasan sa eskwelahan, pamamaril, even guro ata na involved doon sa being a victim, na maglagay ng security guard, maglagay ng metal detector, etc. But hindi ata ginawa ng DepEd. I don't know kung bakit. Kailang hintayin pang may mamatay tulad ng sa Tacloban. Unfortunately, bago talaga kumilos tayo. I support DepEd School Safety Audit Campaign. Pero sana hindi na ito ang ningas kugon. May mga paralang walang bakod. May mga bakod na madali namang akyatin, ulondagin ng mga estudyante. At may kakulangan din sa security guards. DepEd has 2,242 field permanent security guards position for around 48,000 public schools. Ibig sabihin, isang security guard sa bawat paaralan. Because permanent security guards are limited, many schools are forced to rely on outsourced guards founded or funded through their MOOE. But MOOE has its limits. That's why the Special Education Fund exists. Unfortunately, around 360 LGUs utilize less than 50% of their SEF collections in 2025. Doon po sa Tacloban City, over 109 million pesos was collected. Yet only 56 was utilized. That's almost 47 million pesos that could have gone to CCTV, security guard, o pagpapalagay ng bakod. So what is preventing these funds from reaching our schools? O baka naman may mga nagbulsa. At dapat may imbestigan din yan at may managot dahil sa pambubulsa ng pondo na dapat tulong sa mga eskwelahan. But protecting our children does not stop at the school gates. Today, many of these threats are online. While the Philippine Pediatric Society recommended that children age 16 and below should not be allowed unsupervised access to social media, our goal is not simply to ban these platforms. Our goal is to protect our children, identify warning signs early, and intervene before violence happens. Gusto ko pong magpakita ng video kung saan many of our children are exposed online and how parents view this risk. Can we show the video, please?
Okay. Wala tang audio. There are times ba na may mga violence ka na nakikita? Meron po. Madalas po siya lalo na po pag mga advertisements po. So yun talaga, marami po talaga. Usually, what kind of violence yung mga nakikita mo? Bullying or maraming gore. Matubo po talaga. Napapansin ko rin po, hindi po siya restricted. Kumbaga, anong edad mo, basta may up kang ganito makikita mo. Kasi po sa panahon po ngayon, parang normalize na lang po talaga ng violence, ng bullying. Iniisip ko pag gamit ko yung karakter na ginagamit ko sa ML, feel ko po superhero ako. So ganun lang po. Nagkakaroon ka ng mga bagong kaibigan sa pag-ano ng ML tsaka sa mga social media. May mga nagsasaksakan po, gano'n, may nagbubugbog po, gano'n po. Pero po kapag hindi ko pa po pinapansin, pero po naawa po. Madalas, mga barilan mo. Binabaril na lang po bigla sa kalsada. Ayun po, mga pinapatay po agad. Parang po, nakakapanghina po. Bigla na lang pong nanghihina yung katawan ko pag nakakita ko ng ganun. Mga patayan, ganyan. Mga hold up, parang natatakot na baka mangyari din sa'yo yung ganon. Yung mga karakter kasi para mga cartoon, so nakakatuwa. Pero may dalang kutsilyo, may dalang baril. So kapag pinagsama natin yung parang pambata na pero may violence, iniisip ng bata, tama yung ginagawa nila. Recently po, grabe yung napapanood namin. Kasi before, parang away kabataan lang. Ngayon po kasi barilan, saksakan na po. Tapos parang sunod-sunod na. So medyo alarming. Sabi ko sa anak ko, ilimit na yung mga gadget-gadget na yan kasi makikita mo yung bata parang hindi nagpo-focus, di ba? Hindi maging violente, di ba? Tingin mo minsan nakaka-apekto ba yung mga pinapanood nila sa behavior nila? Nakaka-apekto po talaga. Sobrang laki. Kasi yung pagsagot-sagot, di ba? Ibang bata nga kasi napapansin ko din, wala na yung respect. Pero yung ngayong nangyayari kasi, pinapaliwanag din namin na ayan ang nakukuha talaga ng mga bata kasi parang nagagaya nila yung mga Tinitignan ko kung mga violent ang pinapanood nila, tapos pinapaano ko, huwag nila mapanoorin. Dapat about sa pag-aaral nila yung pinapanood nila. So nag-aalala ka rin ba sa mga napapanood nilang medyo violent? Opo, nag-aalala lang po. Kasi nakikita po natin sa mga sitwasyon ngayon eh. Kung ano pinapanood nila, ikakat nila kung ma-violent yan, aalisin nila yan. So focus nila sa pag-aaral na lang muna. Lagi ko silang sinasabihan na lalo na yung nangyari na yan. Sabi ko dun sa bunso ko, anak, baka nang bubuli ka sa school. Sabi niya, hindi mama. Siguraduhin mo lang baka mamaya. O ikaw ang binubuli, hindi rin mama. Sabi ko, very good. Makatakot din, pati yung nanaksak na estudyante. Oo. Bawal na ngayon silang magdala ng gunting sa school. Pinawal ng eskwelahan nila magdala ng gunting. So bilang magulang, na-alarma ka rin talaga. Sobra-sobra. Pero sa akin naman kasi isang communication din sa mga anak eh. Kino-confiscate ko po yung cellphone, even laptop na ginagamit ni ma'am. Tinitingnan ko, tinatanong ko, tsaka kinakausap ko rin po sila ma'am kasi medyo ako na-stress na rin ma'am eh. Siguro ma'am, maglagay ng mga pulis. And then pagpasok sa school ma'am, talagang i-monitor yung laman ng bag, i-detect kung may mga metal weapon or what. Para naman po ma'am sa seguridad naming magulang ma'am. Kasi syempre, ang sa school ma'am, isang room, isang teacher. So hindi kaya yun ng teacher ang ilang estudyante ma'am sa loob ng room. We cannot ignore the influence of what they repeatedly see online. Ang algorithm nila ay humuhubog sa kanilang pagkatao. At para sa isang vulnerable na bata, one click lang ang layo sa grooming, violent extremism, at iba pang harmful online communities. This is precisely the subject of the Senate resolution I filed to investigate the online and digital communities preying on Filipino youth. Kapag ang isang bata ay nagpo-post ng baril, school shooting, references o iba pang violent content, hindi dapat dumaan lang sa news feed. Dapat red flag na agad. At hindi lang ang post ang dapat bantayan, pati ang comments. Kapag ang comments ay stream it, do it, o naghihikayat ng karahasan,
hindi na ito simpleng engagement. It is a cry for intervention. Today, artificial intelligence or AI can already detect keywords, images, videos, and patterns linked to credible threats. The technology is already here with us. Ang kulang ay mabilis na koordinasyon. Yun po ang kulang sa atin. The moment a credible threat is detected, social media platforms should already be coordinating with government agencies. But of course, prevention is always our first line of defense. But when prevention fails, rehabilitation should never fail as well. 20 years after the enactment of Juvenile Justice and Welfare Act, our rehabilitation system remains incomplete. Only 28 out of 117 operational BIPAG-ASA facilities have valid DSWD accreditation, and only 24% fully comply with the standards meant to rehabilitate and protect children. Mas nakakabahala po. Kasi nga naman, only 33 of our 82 provinces have Bahay Pag-asa, while 49 still have none. Among our 33 highly urbanized cities, 5 still do not have one, including Tacloban. Section 50 requires highly urbanized cities and provincial governments to provide and maintain Bahay Pag-asa facilities. Anong nangyari sa LGU ng Tacloban? Nasaan napunta yung budget para sa pagpapatayo nyo ng Bahay Pag-asa? Naniniwala ako na hindi sila dapat ihalo sa hardened criminals. Everybody believes that. Pero hindi rin dapat mawala ang mensahe na ang bawat aksyon ay may consequence. Hindi yung nakikita ng mga bata, kapag ako ay nag-commit ng crime, pupunta ako sa Bahay Pag-asa. At pagdating doon, magbabasketball kami, may ping-pong, papakita na sila ay nilalektura ng kanilang DSW social worker. Kumakain sila, sama-sama, nagtatawanan. Pagdating sa gabi, nandun sila sama-sama sa isang kwarto, mag-usap-usap. Saan dito yung takot may papakita sa mga bata? They will think that's excursion, camping. Dapat papakita natin na merong katapat na parusa ang bawat gagawin yung kasalanan. And that's why I will suggest na dapat magpapatayo ng separate facility para doon sa mga bata na nag-commit ng heinous crimes, separate from Bahay Pag-asa. To let them feel and see na kapag ikaw may gumawa ng kasalanan, merong consequence kapalit niya. How about like what I saw in the US, juvenile detention center, na talagang kulungan. May mga selda. Bawat bata pagdating sa gabi, nandun sila sa kanilang selda to make them feel na sila ay nasa facility na para gampanan yung parusa na ipinataw sa kanila, hindi para mag-camping and excursion. And I believe that is something na kapag nakita ng mga bata sa labas na yan palang kalalagyan namin, that might serve as a deterrent. Hindi yung parang pinapampert, binibaby-baby sila. Na after less than a year, isang batang pumatay o CICL, pumatay ng rape. After a year, papakawalan. Another problem is if we are recording thousands of children in conflict with the law or CCLs every year. Why are a small fraction actually admitted to Bahay Pag-asa? In 2023 alone, there were over 10,000 CICL cases. Yet based on DSWD data, Bahay Pag-asa facilities admitted an average of only 2,833 children annually from 2021 to 2025. Ang tanong, nasaan po yung iba? Kung hindi sila napupunta sa Bahay Pag-asa, anong intervention ang natatanggap nila? At sino mga nagmamonitor sa kanila? Pero kahit yung mga CICL na na-admit na sa Bahay Pag-asa, may isa pa tayong concern po. Ang mga nakakatakas. DSW is here, let's admit it.
Marami namang insidente na nakatakas. Balita na yung mga inilalagay sa Bahay Pag-asa, nakakatakas. Mula 2021 hanggang June 2026, may 1,026 na kaso ng mga batang umalis without authorization. At 338 sa kanila ay hindi na nakabalik. Sa pagbisita ng aking team sa ilang Bahay Pag-asa, nakita namin na may mga pasilidad na isa lang ang naka-duty na security guards kada shift. Nangyari. Another mode of prevention is the involvement of parents who take care of children at home. Pero parang nalilito na ang maraming magulang ngayon. Dati kasi makikita pa lang ang hanger, tumitino na ang bata. And I can relate to that. Nung maliit pa ako, pasaway ako, back in the days, makikita ko lang sinturon, makikita ko lang yung stick o pamalo, branch ng bayabas, tumitino na ako. Maraming mga magulang natatakot na baka pagdisiplina nila ay mapagkamalang child abuse o violation of RA 7610. So how do we reconcile that? Na noong panahon, papaluin yung bata ng sinturon, tangkay ng bayabas, nagkakasugat, pasa. That's part of the discipline. Tumitino yung bata. Pero ngayon, pag ginawa niyo yan, 7610. Makukulong ka, magulang ka. Pero kapag ikaw naman ay naging pabaya, hindi mo pinalo yung bata, hindi mo pinagalitan, kasi nga baka sabihin nila verbal abuse, emotional abuse, kapabayaan mo naman. So saan lulugar ang mga magulang? That is something that we have to discuss here. Kaya kailangan natin linawin ano bang effective, legal at healthy discipline para sa mga bata at home. At kung parehong nagtatrabaho ang mga magulang o OFW, paano natin mabibigyan ng suporta ang mga guardian na siyang kasama ng mga bata araw-araw? High time na ang PTA hindi lang tungkol sa performance sa classroom. Ito, DepEd. Tagal ko na sinasabi to, Madam Chair. Every time na magkaroon ng PTA meeting, ang palaging pinag-uusapan sa mga eskwelahan ay kung anong project ang pwede nilang aksyonan at pwedeng pagkontribusyonan na para magawa yung project sa eskwelahan yon. Hindi dapat. Dapat sa PTA meeting, ang pinag-uusapan ng magulang at mga guro tungkol sa child development, tungkol sa behavior ng bata whether sa bahay o sa school. From now on, that should be the direction that should be followed by all schools. Every time na magkaroon ng magkaroon ng PTA meeting, focus on the development of the child, not on how to develop projects in school through contributions from the parents of the children. Isa pa, beyond counseling and intervention, we should also explore more structured discipline programs such as supervised boot camps or carefully designed immersion programs that help young offenders understand the real consequences of criminal behavior. Baka pwede sila bumisita sa mga kulungan para makita nila kung gaano kahirap ang buhay sa preso, ng mga preso. At pwedeng matrain ng mga reform ex-convicts na pwede magbigay ng lecture sa mga bata. Wala ako nakikitang problema, mga social worker, doon sa Bahay Pag-asa, na nilecture ang kinakausap yung mga child offenders. Pero mas maganda kung sasamahan ng mga reformed ex-convict na nagiging productive members of the society, mag-lecture sa kanila and tell them stories about themselves and what made them reform. At wag silang gayahin, so forth and so that. And that would add credibility doon sa magiging seminar para sa mga bata sa Bahay Pag-asa from these reform ex-convicts. And lastly, rehabilitation should protect the child who needs second chance and the innocent child who deserves to feel safe. Habang may mga magulang na ginagawa ang lahat para maprotektahan ang kanilang mga anak, hindi natin pwedeng sabing bahagi lang ito ng sistema kapag silang nadamay. That is why we must ensure the rehabilitation delivers real outcome and that juvenile justice system is properly enforced. With this, I reserve my questions later, Madam
Chair, maraming salamat po. Maraming salamat din, Senator Raffy. Comsec, paki-acknowledge yung mga resource persons natin dito ngayon at pasumpain yung mga hindi pa nakasusumpa. Thank you, Madam Chair. Good morning, everyone. The committee would like to acknowledge the presence of the following resource persons. From